Kababayan, magandang araw. Welcome back. Of course, nag-oral argument sila ngayon sa day 6 ng impeachment trial. Mga kababayan, kung di pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. At marami naganap ngayong araw, si Marcoleta ngayon dinala na doon sa Quezon City. Pinaliwanag ko po sa kanina kong video yung bakit siya nakasuhan ng plunder, yung Republic Act 7080. Sana pa panoorin niyo yun, mga kababayan. Ngayon, ating pag-uusapan yung ating obserbasyon diyan sa nangyayari sa nakalipas na, well, ngayon pang-anim na araw ng trial, pero nakalipas na 5 araw. Kasi nakita naman natin, nawawala sila nung kahapon, nalilihis. Kaya nga pati si Tito Soto, Senator Tito Soto, nalito na kasi napunta sila sa sedition, napunta sila kung saan-saan, technicalities. Ang punot dulo lang naman, yung articles of impeachment na tinatalakay nila ay grave threat. Nagbanta ba si BP Sara? Unang-una, hindi naman nila dineny yung video. Ngayon, sinasabi nila kahapon, may denial daw sila. Kasi sinasabi nila, wala namang threat. Merely reaction lang daw yon ni BP Sara. Yun ang kanilang punto. Pero, pag-aralan natin ngayon, ano ba yung element ng threat? Kasi, pinahilin tulad pa ng ilang senador na tila ba nag-aabogado kay BP Sara, yung pagkakaiba di umano ng banta sa babala. Di ba? So, delikado po yung sistemang yan kasi baka pamarisan. Kasi kung pagbabasihan naman po natin yung talagang batas, yung pinagbantaan si Digong Duterte, kulong agad yung latake. Wala namang, di ba, pinusasan agad, pinaluhod pa eh. Bakit? Siniseryoso po kasi, mga kababayan, ang pagbabanta sa mga high officials, lalo na presidente. Ngayon, ang pinupunto nila, bakit daw yung banta kay BP Sara hindi naman inimbestigahan di umano? Yung pala, may investigation. Ang problema, hindi sumisipot itong grupo nila Sara Duterte at siya mismo. Kasi may subpoena, hindi dumatating. So, paano makakuha ng information? Ang nakuha lang nila, yung galing sa media na pinatawag nila, na nandoon sa live streaming nila, kung saan ang punto doon, totoo ba sinabi yon ni BP Sara, yung mga statements na narinig natin? Kasi wala namang kumukontra ng totoo yung video eh. So, sa katunayan, yung depensa mismo, ginamit yung video na yun. Yung kinross-examine nila yung mga testigo. Pinakita nila doon yung parte na nagsasalita yung chief of staff ni BP Sara. Ang punto kasi nila, may konteksto kung bakit nabitawan yung mga salitang ganon ni BP Sara. Pero may context o hindi. Ang tanong pa rin, may grave threat ba o wala? Is the crime impeachable offense? Sabi nila, hindi daw impeachable offense yung grave threat. Pero, hindi ba ang impeachable offense yung betrayal of public trust? 32 million ang bumoto sa kanya, sabi ng depensa. Na totoo naman. Hindi ba pagtataksil sa 32 million na boto, yung inasal, fit pa ba siya to hold office? Yung lutong ng mura niya at mga pagbabanta niya, siya kasi nagbigay ng detalye, may kausap na siyang tao at umoo sa kanya. Ang sabi naman ng ibang abogado niya at ng ibang senator judges na tila nag-aabogado sa kanya, may kondisyon eh. Kung hindi naman napatay yung si Sara, si BP Sara, hindi rin papatayin yung tatlo. Pero nagbubukas kayo ng pinto, paano ko pa yung mga third party o ibang mga tao na galit kay BP Sara o kay BBM, gusto kayo guluhin, baka patayin mapapatay si BP Sara is bintang sa tatlo, edi puro patay ang mga yan. O kaya naman, other way around, patayin yung presidente o yung isa sa tatlo, pagbintangan naman si BP Sara. Di po ba? Delikado kaya may investigation. Ngayon, balik tayo doon sa gusto natin pag-usapan. Ang tanong talaga na nililihis, nagpapatagal, humahaba yung usapan nila sa trial, ang simple lang naman eh. Ang articles of impeachment, grave threat. Ang tanong, may grave threat ba? Nagbanta ba siya? Oo o hindi? Ano ba yung mga statements niya na maituturing na banta? Okay, punta po tayo sa Article 282 ng Revised Penal Code. Malinaw po doon kung ano ang sinasabi ng grave threat. Pero, pag-aralan natin yung mga elemento. Ang banta po ganito. Basahin ko lamang po para mas maging malinaw. The threat of a wrong. Ano ibig sabihin? The offender threatens another person with the infliction upon their person
honor, or property or upon their family of any wrong. So ang pagbabanta ay yung meron kang hangarin masaktan yung tao, yung kanyang honor o yung kanyang property o kanyang pamilya ng kahit anumang pananakit na o magko-constitute ng crime. Halimbawa, mga kababayan, yung kaibahan ng babala sa banta. Bawal tumawid, nakamamatay, babala. Huwag kang tatawid dahil papatayin kita, banta yun. Di po ba, mga kababayan? Pangalawa, kailangan po amounting to a crime. Yung paang kapalit. Halimbawa, mga kababayan, kapag hindi mo ako binigyan ng pera, papatayin kita. Yung pagpatay, mga kababayan, krimen yun. Di po ba? So, may banta doon kasi ang resulta na gusto mangyari ay patayin ka. Di po ba? With or without condition, mga kababayan. Hindi kailangan mapatunayan na may kondisyon o walang kondisyon. Ang banta ay banta. Gaya sabi ng testigo that according to sa kanilang investigation, the threat is serious and actual. Totoo. May kausap nga eh. Kaya sabi nila wala daw sinabing assassin. Wala nga sinabing salitang assassin pero sinabi may kinausap na tao na papatay at umuo yung tao. Eh anong tawag mo doon? Doktor. Ang doktor bumubuhay. Di ba? O sumusubok mabuhay yung pasyente. But anyway, mga kababayan, with or without condition, at alam nyo po, yung sinasabi nila, kaya nyo bang ilabas yung assassin? Kahit hindi na ilabas yung assassin, sino ang amin na mamamatay tao siya para imbestigahan? Bakit di nyo ilabas yun, mga kababayan? Narinig ng taong bayan, napanood ang video. Ang sabi, kapag ako napatay, patayin mo si BBM, si First Lady Lisa Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez. No joke, no joke. Sabi niya, yes. So, yung kausap daw niya. Di po ba, mga kababayan? So, may threat na o wala? Yun lang ang tanong. Ang haba-haba na. Tapos, yung ibang mga senador, nagtatanong ng mga bagay na sinagot na. Kasi paalis-alis sila eh. Di ba pag judge ka, dapat nandoon ka. Paano ka hahatol sa isang bagay na hindi mo narinig? Na may nalagpasan ka. Nako, mahirap yun, mga kababayan. But anyway, pag bumalik tayo sa tanong na may grave threat ba? Ang sagot natin dyan, malinaw. Para sa atin, mga kababayan, meron. Narinig natin eh. Hindi naman nila tinanong kung totoo yung video eh. Sa katunayan nga, mga kababayan, ginagamit nila yung video. Nung depensa, ginagamit nila mismo yung video. So, wala na pagtatalunan, totoo yung video. Ang ngayon, ang pinupunto lang nila, reaction lamang daw yun. Ang tinding reaction naman yun. Pag nape-pressure pala itong BP Sara na to, ang tendency, violence. Kasi tandaan po natin, may history yan, nanapak ng mga sheriff, nanapak ng sheriff, hindi mga, nanapak ng sheriff. Although hindi natin pwedeng gamitin yung rason na lagi niyang gagawin yun. Kasi sabi naman ng isang jurisprudence, hindi porket ginawa ng isang tao ang isang bagay sa nakaraan niya, eh gagawin na niya lagi yun. So hindi mo pwede ibenta kay BP Sara yun. Pero ang punto lang doon, may tendency ba siyang maging violente? May capabilities ba siya na maisakatuparan yung banta niyang pagpatay? Unang-una, vice president siya. Pangalawa, tatay niya mismo ay inililitis dahil sa kasong mga pagpatay. So, may intent ba? Makikita nyo naman doon sa paraan niya ng pagbigkas, pagsabi at pag-deliver niya ng kanyang statement na pinapatunayan niya yun na banta at pinapasalingan naman ng depensa, sinasabi nila reaction lang, mga kababayan. Ang sumatotal niyan, taong bayan ang hahatol. Hanggang dito po muna, mga kababayan, ano pong tingin ninyo? May banta ba o wala? Maraming po salamat. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po sana kayo. AJ Commentaries po.